Kaabang-abang naman kung haharap bukas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs. Formal na kasi siyang inimbitahan para sumagot sa mga alegasyong siya ang nag-utos sa ipatupad ng Davao-style na War on Drugs sa buong bansa. May unang balita si Darlene Kai. Ito ang imbitasyon ng House Quad Committee kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat na pirmado ni Quad Committee Overall Chairperson Representative Ace Barbers, inaanyayahan si Duterte sa pagdinig ng komite sa Martes, October 22 para bigyang linaw ang mga issue partikular sa extrajudicial killings. Sa huling pagdinig, sinabi ni retired Police Colonel Royina Garma na iniutos ni Duterte na i-replicate sa buong bansa ang Davao model ng drug war, kung saan may reward system para sa mga pulis na makapapatay sa drug suspects. Wala pang kumpirmasyon ng Quadcom kung dadalo si Duterte, pero handa raw sila rito. Bibigyan daw nila ng pagkakataon ang dating Pangulo na sagutin ang mga pahayag ni Garma. We will definitely afford him the courtesy due to him. Medyo pipilitin namin na maging intelligent itong mga questions na ito. We will have to get some information kung totoo bang merong reward system na in-implement. Meron bang order talaga na barilin? Ano pa bang ibang orders? Sabi ni Quad Committee Co-Chairman Representative Benny Abante, kasama sa tatalakay ng impluwensya ng mga pahayag ni Duterte sa publiko noon. The former president should also realize that because he said several times in his war on drugs that drug pushers or whoever should be killed, no? Paulit-ulit niyang sinabi. It's not actually a personal order to those people to kill. Pero declaration ng ating Pangulo yan. So ano ang ginawa ng mga kapulisan natin? They were emboldened to kill. Imbitado rin sa pagdinig sina dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at Peter Parungo alias Pedro na kapwa idinawit ni Garma. Makita natin na talagang maraming mga pinatay na hindi talaga mga drug pusher, kundi drug user and mistaken identity. Sinasabi ng iba na collateral damage to. Hindi, just ito It's not just collateral damage. Sinusubukan namin kunin ang panig ng dating Pangulo na sa panayam ng SMNI noong Huwebes ay nagsabing wala pa raw siyang natatanggap na imbitasyong dumalo sa pagdinig. Pinabulaanan din niya ang mga alegasyon ni Garma. Operational funds lang daw ang ibinigay niya sa mga pulis at pagbati at panglilibre lang ang ibinigay niyang reward. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.